Crosswind. So, Isuzu Crosswind to, sir, ha? Okay. Nagkarga po ako ng Freon na 2 kilos. Oh my God! Dami! Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. So mga ka-vloggers, kaya na naipangako ko, ito, pangatlo to sa tutorial marathon. Sunod-sunod po. Dahil medyo matagal akong hindi nakagawa ng mga tutorial sa inyo at napakarami na po kasi nito. So, binibigyan ko ng time na mabasa at ma-share din sa inyong lahat ang mga nababasa ko para yung mga nagdi-DIY dyan o yung mga nagsisimula na talaga ng mga technician na hindi na DIY na sasakyan personal, gusto na maghanap buhay ng ganyan, car aircon. So, kapag napapanood po ninyo itong mga tutorials na ito, ay kapupulutan talaga ninyo ng aral. Dahil lahat ng sinasabi ko, base po lahat siya sa experience ko. Na lahat naranasan, dumaan na sa amin, na talagang lahat na sinasabi ko ay yung talagang totoo lang, mga ka-vloggers. Walang halong yun. Panlilin lang. Alam niyo naman si ka-vlogger. Gusto ko lahat kayo matuto. Kahit car owners lang kayo, may idea na kayo sa sasakyan ninyo kapag nagpagawa. Yung mga nagdi-DIY na gustong makatipid, sila nagagawa, meron kayong sinusundan na mga vlogs ko, at yung mga gusto na ngang matuto, gustong kumita sa larangan ng paggawa ng car aircon, magiging mahusay kayo. Basta laging huwag manloloko. So, ito, simulan natin. Ito naman po, mga ka-vloggers, ay message ng isa nating ka-vlogger sa YouTube din po to, no? Dito sa isang vlog ko na Freon Charging, the most awaited video. Alam ko meron pang subtitle, mga ka-vloggers, no? So, samahan nyo ako at tulungan ulit sa pagbasa, mga ka-vloggers. Gilid natin siya ulit. So, ito po, mga ka-vloggers, ay isang message ng isang nating ka-vlogger, si Sir Christopher Kino. Christopher Kino. Ayun. So, mga ka-vloggers, ito po ang message ni Sir dito sa Freon Charging, no? Pakibasa nyo po, mga ka-vloggers. Ano po problema ng unit ko po na crosswind? So, Isuzu Crosswind to, sir, ha? Okay. Nagkarga po ako ng Freon na 2 kilos. Dami. Grabe yun, ha? Habang nagkakarga po ng Freon, lumamig naman po. Lumamig naman, pero nawala agad. Siyempre, sobrang dami. Lumamig siya nung nasa mga lampas kalahati na yung karga. Tapos, karga kang karga, buti hindi sumabog, ha? Pero nawala agad, tapos yung compressor nagpatay sindi at ang reading sa gauge ay sobrang taas. Sobra nga po kasi, sir, Sir Christopher, sobra-sobra po yun, ha? So ito, basahin ko lang sandali yung sagot ko. Sobra-sobra po kayo sa karga. Less than 1 kilo lang po dapat. Isa lang kasi ang condenser niya. Yun ang simpleng sagot ko, mga ka-vloggers, ha? Andali, paliwanag natin yan. 2 kilos. Dual AC. Alam po ninyo, mga ka-vloggers, kasi ang mga crosswind adventure, iisa lang ang condenser nila. So, kadalasan, kapag nagkarga na kayo, nagsimula na kayo magkarga, lalo kung may kiluhan, yung tinuturo ko, mas maganda yon. Alam niyo kung ilan yung laman tangke, hindi yung kayong pasok ng pasok. Kaya alam ni sir na 2 kilos kasi siguro sinunod niya may kiluhan, no? Pero, hanggat maaari, huwag kang aabot sa 1 kilo sa mga ganyan dual aircon, mga ka-vloggers. Kasi ang lilit lang po ng evaporator niyan. So,
sobrang nipis, no? Yung sa sa adventure, mahaba. Lalo naman ang crosswind, napakaliit dito sa likuran. So, ang evaporator niyan sa harapan, napakaliit lang din. Halos ang karga nga ng mga crosswind, nasa mga 750 lang eh. Ha? Hindi aabot ng 1 kilo, parang 3/4 o pa kilo, mga ka-vloggers, no? 750 grams. So, kung kiluhan, dahil kiluhan tayo, no? Mga 3/4 or so sobra lang ng konti, pero hindi aabot ng 1 kilo. Mas maganda po yun. Tsaka kadalasan sa mga crosswind, mga ka-vloggers, ito ha, ang nangyari kasi dyan siguro, madalas kasi mangyari sa crosswind to matagal mawala yung bubble. Inaapakan yung silinyador, kinakargahan, halos hindi nawawala. Gusto niya siguro isolid yung sight glass. Pero para ma-isolid ninyo yon, maraming kayong mailalagay. At para sa akin, hindi advisable. Hindi advisable na isolid ninyo. Basta nakuha na ninyo yung hindi aabot sa 1 kilo, malamig na yung suction, malamig na sa loob ng sasakyan, at normal yung init ng liquid line o yung parang high side na maliit na tubo, okay na po yung kahit may bula. Inuulit ko huwag kayong magbase sa sight glass na kailangan mawala ang bula. Lagi ko sinasabi, kung pwede nga slight bubble, may gaganong-ganon. Kung hindi malangis ang system ninyo, mangyayari yon, yung parang kala mo ulap, may gumagalaw-galaw doon sa sight glass. Pero kung malangis, oily ang system, punong-puno ng langis, naparami na lagay ng langis ang compressor, kumalat na sa linya, puro puti yon dahil maraming langis. At parang siguro, ang sabihin na nating ang papasok sa linya 1/4 na yung langis 3/4 lang yung refrigerant, kaya mabula. Hindi nyo masosolid yun dahil maraming ang langis. Pero kung tama ang langis ng system, makukuha ninyo yung slight bubble na yon. Mabilis lang, mga ka-vloggers. Ngayon, maaaring tong Kesser, marami langis at pinipilit mawala yung bubble, umabot na sa 2 kilo. Masama po yun. Kailangang alisin kagad yung excess. Ibaba. Tanggalan ninyo doon sa suction, no? Lagyan yung basahan na ganun. Unti-unti. Kailangang maramdaman ninyo na lalamig na yung suction, at mawawala na yung sobrang init. Minsan nga, basta ganun sobra, pati yung hotline, yung tinatawag yung liquid line na yan, minsan ayaw na rin uminit yan Madalas, hindi minsan. So habang nagre-release kayo, pag bumaba na ng halos 1 kilo yung naalis ninyo dyan, dahil 2 kilo na ikarga nyo mararamdaman ninyo, iinit na yon. Pag init nun, lalamig na sa loob at hindi na nagtitrip ang compressor nun. Puputok po dyan, unang-una pressure switch, yung discharge hose, minsan compressor pa, may mga ganyan kaming ginawa na dumating sa amin. Sabog, ang laki. Scroll type na compressor, sabog. Ito namang mga ganito, 15C, kaya matitibay yan Pero wag po kayo magkakarga ng 2 kilo sa mga ganyan sasakyan. Mga 750 grams o 3/4, papuntang kulang-kulang 1 kilo. Pero kadalasan nga hindi maabot ng 1 kilo. Pag maayos ang system, pag tama ang langis, malinis ang condenser, ayos lahat, sa madaling salita, hindi aabot ng 1 kilo talaga ang mga crosswind, mga ka-vloggers. Huwag kayong magkakarga. Okay mag-DIY, pero ingat po. Kaya nga gawaing professional lamang mga ka-vloggers. Ngayon, dahil tinatry nyo, baka masabugan kayo Yun doon ako nagwo-worry sa inyo. Kailangan, mga ka-vloggers, ingat lang, huwag magpapasobra ng karga. Delikado po yan. Pag nasabugan kayo, alam niyo yung mga epekto niyan. High pressure yan. Konti-konti lang, mas maganda pa, mas mainam yung kulang sa karga kesa sobra. Delikado po yan. So sana'y naintindihan po ninyo. At meron pang pang-apat tayong vlog na overpressure din. Panoorin po sana ninyo. At isang kotse naman, sensya na napupuing ako dito sa akin. Sana'y panoorin po ninyo. Kasunod na po rito yun, mga ka-vloggers. Ano pa po ba sasabihin ko, mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam po, mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo. Salamat po sa panonood.